Ang problema pa niyan, after niyang banggitin ni Marcos yung mga construction na yan, company, meron po siyang isang binanggit na idinikit. Idinikit kay Escudero ng, I think it was Rappler. Di ba? Mukhang, ewan ko kung kasama si BBM sa operation against Chis Escudero, pero parang yun yung ginamit di ba? Yun yung birang out of nowhere naglabas ng mga construction company ang si Marcos at yung parang isiningit yung isa doon part nun kay Escudero. Eto hindi ko magets kasi meron pa nga nababali-balita na part ng mga may kamag-anak sa Congress, 'di ba? Sa House of Representatives. Pero bakit hindi 'yun ang nabibigyan ng pansin? Etong sabi ngang 1%, 'yun ang binigyan pansin ng media. Alam naman natin sino may hawak ng media ngayon, 'di ba? Sabi nga nung isang anchor ng DCMM, alam na natin yan kung sino may hawak ng mga media ngayon. Mula sa tinaguriang ham and cheese budget insertions hanggang sa questionable flood control projects, tila hindi nilulubayan ng kontrobersya si Senate President Chis Escudero. Lumabas ang koneksyon ni Escudero sa isang contractor sa kanyang baluarte na Sorsogon. Sa kabila niyan, hugas kamay si SP at naniniwalang siya'y being singled out. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Inamin ni Senate President Chis Escudero, campaign donor niya ang may-ari ng isa sa top 10 ng mga kontraktor ng flood control projects na nakakoko ng malaking porsyento mula sa budget ng flood control projects ng pamahalaan. Siya, si Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction and Development Inc., na pampito sa 15 contractors na nasa listahan ni PBBM. Kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Sa mga naunang press conference ni SP Chis matapos ang sona ng Pangulo, sinabi niyang wala siyang kakilalang taga-Senado na government contractor. Aabot ng 30 billion pesos ang dineklarang donasyon ni Lubiano sa pangangampanya ni Escudero noong tumakbo siyang senador taong 2022. Gobernador ng Sorsogon si Escudero mula 2019 hanggang 2022. Tapos ang kanyang dalawang termino sa Senado. Nakakuha ang kumpanya ni Lubiano ng halos 3.4 billion na flood control projects para sa Bicol Region noong 2020 hanggang 2022. At karamihan dito ay mga proyekto sa lalawigan ng Sorsogon. Mabilis namang tinanggi ni Escudero na may kinalaman siya para makuha ng Centerways ang nasabing mga proyekto. Ang pinag-uusapan 2022 budget. Ginawa ang 2022 budget ng 2021 Congress. Hindi pa ako bahagi ng 2021 Congress at that time. Governor pa ako sa aming lalawigan. Malinaw yan So yung nag-aproba doon sa budget at the same time nakuha nung kung kakilala niya ay hindi pa siya senador noon. Governor lang siya. Kung pag-uusapan mo ay budget ng 2022, ginawa yan ng 2021. Wala akong kinalaman kaugnay sa program of work, pag-bid, pag-award. Ang binibid at award namin ay mga programa at proyekto ng lalawigan noon ng Sorsogon, kung saan procuring entity ang Sorsogon Provincial Government. Wala kaming kinalaman sa National Government Agency procurement. Kabilang na ang pagbabayad. Hindi nga ako bahagi ng Kongreso. Mistulang pinagtanggol din ni SP Chis ang Centerways sa pagmamaliit sa nakuha ng kumpanya. Kumparaan niya sa higit sa 500 billion pesos na kabuuang budget na inilaan para sa mga flood control project. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Tinawag niyang malisyoso ang artikulong nag-uugnay sa kanya at sa Centerways Construction. Demolition job lang daw ito nang nasa Kamara para mapalitan siyang SP.
PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli ng impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Pumutok ang issue sa umano'y maanomalyang flood control projects ng ibalita ng politiko at billionaire news channel ang sinasabing ham and cheese insertions sa 2025 budget. Agad namang napuna ng mga netizen ang pag-amin ni SP Cheese na tumanggap siya ng donasyon mula sa kaibigang presidente ng Centerways Construction para sa kanyang pangangampanya noong 2022. Nakasaad kasi sa Section 95 ng Omnibus Election Code, bawal sa isang kandidato ang tumanggap ng donasyon mula sa individual o kumpanya na may kasalukuyang kontrata sa gobyerno. Si SP Cheese ay isang abogado. Para sa agenda, Dexter Ganibe. Grabe, no? Alam na alam natin yung mga bitawan ng mga media ngayon, no? Talagang may ganun pa siya, eh. Alam natin na si Cheese Escudero ay abogado. Para talagang alam nyo mga kababayan, ano lang tayo, bantay tayo dito. Kasi kung meron, eto paulit-ulit natin sinasabi to kahit noon pa. Kung meron talagang problema, kung meron talagang alam nating hindi maganda na ginawa si Cheese Escudero, first of all, magdemanda na lang kayo. I mean, kesa sa puro public opinion, sa labas lagi sinasabi, laging inaano, sa social media, mag-ano na lang kayo, magdemanda kayo, mag-file kayo ng case laban kay Escudero kasi itong mga social media news na ito, halimbawa itong bilyonaryo o rappler, politiko, naku po, narinig ko na yan. I mean, even if you are really a quote-unquote media o news media online, alam naman natin na yung kanilang mga gawain, di ba? Alam natin yung mga ganyang klaseng pagbabalita, medyo may kulay. Alam natin yan, may kulay po yan. Tapos, eto na nga, ang sinasabi nga ni Cheese Escudero, napag-alaman niya na merong operation against him. Di ba? Alam nyo, bantayan po natin ito dahil, ladies and gentlemen, napanood na ho natin to. Totoo naman napanood na ho natin ito at alam na natin yung ganitong klaseng nila, kalakaran nila. Di ba? Yung sisiraan ka, yung iyuyurakan ka, everything, sabi nga niya, is against the Duterte. Kung hindi naman siya, kung pinabayaan lang niya ang ito, naku po, yung impeachment, sa tingin nyo maglalabasan to? Hindi. Hindi yan. Naku po, ang dami-daming issue na dapat pag-usapan.